Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kaibigan, mga kapatid. Ako po ay nagagalak kapatid na magpapasalamat sapagkat nagkaroon na po tayo ng internet. So makapag-live na po tayo. At sa oras po na to, sa araw na to mga kapatid, mga kaibigan, ay magbabahagi po ako ng salita ng ating Diyos. Ito po mga kapatid, ang pag-aaral natin ay unang araw pa lang. So, ibig sabihin, meron pa po tayong pag-aaral sa susunod po or bukas ulit. So, ang urang araw po natin, bawat araw po ay meron tayong paksa. So, ang paksa po ngayon ay ang salita ng Diyos. So, sa oras po na to, bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan ng tanay sa mga langit. Sa oras na to, Panginoon, kami po na tagapakinig ay mag-aaral, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng karunungan upang maunawaan po ang mga salita ninyo. Patawarin kami sa aming mga kasalanan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So sa oras na to mga kaibigan, meron po tayong mga katanungan na kung saan ay sasagutin din po kaagad natin. Ito po yung unang tanong. Paano nangyari ang sansinukob o paano daw ba nangyari itong mundo? Atin pong sasagutin mga kapatid, mga kaibigan, sa pamagitan po ng Banal na Aklat o Biblia. Dito po sa mga awit, ang kapitulo ay 6, ang bersikulo ay ang kapitulo ay 36. Pasensya na po. Ang bersikulo ay 6 at saka 9. Sabi po dito sa 33, sa pamagitan ng salita ng Panginoon ay ginawa ang mga langit at lahat ng mga hukbo nila sa pamagitan ng hinga ng kanyang bibig. Yung po ang pagkakatukoy, ito palang mundo ay ginawa po sa pamagitan ng salita. At ang lahat na nakikita natin sa pamagitan lamang po ng bibig ng ating Diyos. So dito po sa 9, sapagkat siya ay nagsalita at iyon ay naganap. Siya ay nagutos at iyon ay tumayong matatag. So, nakikita po natin ngayon mga kaibigan na itong mundo, itong tinatayuan po natin ay sa pamagitan po lang salita lang ng Diyos. So, kaya nga po binabanggit na bakit ang tibay ng mundo? Sa kahit mga anong dumating, bagyo man, mga lindol, matibay pa rin hanggang ngayon. Sapagkat matibay naman po talaga ang ginawa ng Diyos. Kaya po, ang tanong, paano nabubuhay ang tao? Kasi, bukod sa mundo, paano nga ba nabubuhay ang tao kung matibay ang mundo? Sabi po dito sa Mateo 4, versikulo 4, datapwat siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang namubuhay ang tao, kung hindi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. So, ang tao po pala mga kapatid, ay hindi daw lamang sa tinapay, sabi ng ating Panginoong Hesus, nabubuhay kung hindi sa bawat salita na nagmula sa bibig ng Diyos. Bakit ko sinama itong Mateo 4? Sapagkat, ang iniisip nating pagkain ay yung mga pisikal. Kanin, ulam. Mga kapatid, mga kaibigan, yung mga kinakain po natin ay sa pamagitan lang po yan ng salita. Kaya nga po ang sinabi kanina sa mga awit, ang lahat ng nakikita natin sa pamagitan lamang ng salita. Ngayon, paano inalalaya ng Diyos ang mga nilalang? Paano nga ba daw inalalaya ng Diyos ang mga nilalang? Dito po sa Hebro, kapitulo 1, versikulo 3. Palibhasay siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamagitan ng salita
ng kanyang kapangyarihan. Inaalalayan tayo mga kapatid, mga kaibigan, sa pamagitan po ng kanyang kapangyarihan. Ito yung Holy Spirit. At ito yung umaalalay sa atin kahit anong ginagawa natin. Napakabuti po ng ating Diyos. Paano ibinigay ng tao sa tao ang salita ng Diyos? Marahil ay ito yung katanungan din, paano nga ba ibinigay sa tao ang salita ng Diyos? Basahin po natin mga kapatid, mga kaibigan, dito po sa pangalawang Pedro, ang pangalawang Pedro kapitulo 1, versikulo 20 hanggang 21. Sabi po sa 20, na nalalaman mo na ito, na alin mang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na naudyukan ng Espiritu Santo. So, sa pamagitan pala mga kapatid, mga kaibigan, ng Espiritu Santo, ay dumating po itong salita ng Diyos sa atin. Ano ba itong salita ng Diyos? Ito po yung pinag-aaralan natin ngayon. Kung paano ba nilalang ang mundo at kung ano ang kinakain ng tao. Ay, ganyan po kabuti ang ating Diyos. So, ngayon, dadako po tayo dito sa ano ang ipinagawa ng Diyos sa mga propeta. Dito po sa Jeremias, kapitulo 30, versikulo 1 hanggang 2. Ang salita na dumating kay Jeremias na mula sa Panginoon na nagsasabi, ganito ang sinalita ng Panginoon ng Diyos ng Israel, na nagsasabi, iyong isulat sa isang aklat ang lahat ng mga salita na aking sinalita sa iyo. So, paano daw? Ipinasulat ng aklat ang salita. Napakabuti po na kung saan ay nalaman po natin dito sa banal na aklat o sa Biblia yung pong ginawa ng ating Diyos. Ganyan po kabuti. Humana po talaga ang Diyos na paraan na tayo ay maparatingan, kapatid, kaibigan ng salita niya. Ngayon, ang tanong ulit, bakit ibinigay sa tao ang banal na kasulatan? Ito yung marahil ay magtataka tayo. Bakit nga ba? Bakit nga ba ibinigay ng Diyos itong sulat na ating pinag-aaralan? Dito po sa pangalawang Timoteo, kapitulo 3, versikulo 16 hanggang 17. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsalansa, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. So kapag pala tayo ay mag-aaral nitong salita ng Diyos o ng Biblia, ay upang maging sakdal ang tao, upang maging sakdal tayo at maging mabuti. Kung sa ating ginagawa pang araw-araw, kung ikaw ay mahilig mag-makeup, para malaman mo kung ikaw ay maganda na, kailangan mo ng salamin. So, ibig sabihin, itong Biblia, ito yung sumasalamin sa atin. Na kung ano yung ginagawa natin, dito natin nalalaman na, ay ganito pala ako. Ay ganito pala ang dapat na gawin ko. Ibig lang sabihin, na ang Biblia, ito yung ating salamin. Habang ating pinag-aaralan itong salita ng Diyos, ay natututo po tayo. Nalalaman po natin dito ang katotohanan na kung saan ang kailangan nating gawin sa ating sarili. Bakit maraming tao ang nagkakamali ng landas? Ito yung katanungan din. May salita naman, bakit nga ba nagkakamali? Sabi po sa Mateo 22, versikulo 29, ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, nagagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng mga kasulatan ni ng kapangyarihan manang Diyos.
Ang dahilan pala bakit ang tao ay nagkakamali, sapagkat hindi po alam kung ano yung salita ng Diyos o yung Biblia. Kaya po tayo ay naliligaw ng landas, sapagkat hindi po natin alam yung palang kailangan nating malaman sa salita ng Diyos. Yun po ang nagiging dahilan. Ngayon, kung ang tao ay walang patnubay ng Diyos, ano ang mangyayari? Ito yung tanong. Ano daw ang mangyayari? Dito po sa Kawikaan, Kapitulo 16, versikulo 25. May daan na tila matuwid sa tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Yung inaakala po natin mga kapatid, mga kaibigan, na mabuti na po yung ginagawa natin dahil po hindi naman tayo gumagawa ng masama, iniibig ko naman ang aking kaibigan, iniibig ko naman ang aking kapwa, ako na may tumutulong. Ang inaakala po natin mga kapatid, mga kaibigan, ito na po yung mabuti sa harapan ng Diyos. Ngunit, ang sabi dito ay patungo pala ng kamatayan. Bakit? Ang inaakala natin ginagabayan tayo ng kabutihan, marahil ay hindi natin alam na ang kaaway din o ang dyablo ay gumagamit din po ng salita ng Diyos. Ito yung pakaingatan natin. Kaya po, ang ating ginagawa na pag-aaral na ito ay upang mapalawak pa po yung ating nalalaman. Okay. Sunod po, ano ang pangako ng Diyos sa mga sumusunod sa mga aral at utos niya? Ito po yung pangako ng Diyos. Dito po sa Kawikaan, Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 3. Anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan, kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos, sapagkat karamihan sa mga araw at mga taon ng buhay at kapayapaan ay madadagdag sa iyo. Huwag kang pabayaan ng kaawaan at katotohanan, itali mo sa palibot ng iyong liig, ikintal mo sa iyong puso. So, paano daw mga kapatid? Paano daw tayo susunod? Pag tayo po ay magbabasa o mag-aaral ng salita ng Diyos. Pagpapala at mahabang buhay ang ibibigay ng Diyos kapag tayo po ay susunod sa kanyang kalooban. Pag-aaral po natin. Paano makapamumuhay ang tao na banal? Paano nga ba, no? Ito yung kadalasang tanong talaga natin. Paano ako magiging banal? Dito po sa mga awit, Kapitulo 100 at 119, Kapitulo chapter 119, verse 9 and 11. So, sabi po, sa paanong lilinisin ng isang binata ang kanyang daan sa pagdating doon ayon sa iyong salita. Ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso upang wag akong magkasala laban sa iyo. So, sa pamagitan pala, kaibigan, kapatid, ng salita ng ating Diyos ay magiging banal po tayo, lalong higit sa lahat kung ito'y ating iingatan. Gaano kabisa ang salita ng Diyos sa pagbago ng ating buhay? Ito yung karamihang tanong. Paano nga ba ako mababago ng salita ng Diyos? Basahin po natin dito sa Hebro, Kapitulo 4, versikulo 12. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa sa alinmang tabak na may dalawang talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumikilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Ano daw ang salita o gaano daw kabisa ang salita ng Diyos? Ito daw, kapatid, ang siyang magpapaalala kung yung ginagawa ba natin ay mabuti o masama. Kaya nga po binabanggit dito, ito ay mas matalim pa raw sa tabak, dahil masakit naman po talaga kapag tayo'y tinatamaan
ng salita ng Diyos. Kaya tayo po ay tayo po ay matuwa. Pagkat ayaw ng Diyos na pabayaan ang kanyang anak, at ikaw yun at ako. Tayo yun. Gusto ng Panginoon na tayo ay magiging sakdal at higit sa lahat, kalugod-lugod sa kanyang harapan. Ano ang gantimpala sa mga mag-aaral ng salita? Dito tayo mga kapatid. Ano nga ba ang gantimpala ng ating Diyos kung tayo po ay mag-aaral ng salita niya? Basahin po natin dito sa Juan, Kapitulo 5, versikulo 39, balik po sa 24. Sabi po dito sa 39, saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroong kayong buhay na walang hanggan, at ang mga ito'y siyang nangagpapatotoo tungkol sa akin. Ano daw kapatid? Ang salita daw ng Diyos ay nagpapatotoo sa Kanya. 24. Katotohanan, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Kapag pala tayo ay nag-aaral, kapag tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos, ay hindi po tayo mapupunta sa kapahamakan. Bagkus, tayo po ay may lilipat, mga kaibigan, mga kapatid, doon po sa buhay na walang hanggan. Bakit pinupuri ng Diyos si Maria kaysa kay Marta? Ito po yung maraming tinatanong po ng ating mga kaibigan. Bakit nga ba daw pinupuri? Sa basahin po natin dito sa Lucas, ang kapitulo ay 10, versikulo 38 hanggang 42. Sa pagyaon nga nila sa kanilang lakad, ay pumasok siya sa isang nayon at isang babaeng nagngangalang Marta at ay tinanggap siya sa kanyang bahay. At siya ay may isang kapatid na tinawag na Maria na naupo rin naman sa mga paanan ng Panginoon at pinakikinggan ang kanyang salita. Ngunit si Marta ay naliligalig sa maraming paglilingkod. At siya ay lumapit sa kanya at sinabi, Panginoon, wala bagang anuman sa iyo na pabayaan ako ng aking kapatid na babae na maglingkod na mag-isa? Iutos mo nga sa kanya na ako'y tulungan niya. Datapwat sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Marta, Marta, naliligalig ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Datapwat isang bagay ang kinakailangan, sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa kanya. Bakit nga ba mga kapatid pinuri ng Diyos si Maria? Sapagkat pinili niya ang pinakamabuti. Ibig sabihin mga kapatid, mga kaibigan, kapag pinili natin ang salita ng Panginoon, kapag pinili natin ang pag-aaral ng ating Diyos, na kung saan tinuruan tayo, ay tayo po ay magiging isang mabuti rin sa harapan ng Diyos. So, sa oras po na to mga kaibigan, ito po yung unang pag-aaral natin, unang araw. Nawa po ay makikinig po tayo sa susunod po na mga araw. So, po ay nagagalak, nagpapasalamat sa ating taga-subaybay. Actually, umpisa pa lamang po ito. So, ako po ay nag-aanyaya na sa susunod po ay mag-aaral po ulit tayo. So, sa pagtatapos po, tayo po ay manalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan ng tanan ay sa mga langit. Sa oras po na ito, Panginoon, sa mga tao po na nakapakinig ng mga salita ninyo, hiling ko po, Panginoon, na sila iyong gabayan,
buksan ang kanilang mga puso at isipan upang sa patuloy na pag-aaral namin ay patuloy po na marami ang malalaman at higit sa lahat ay makilala ka namin bilang aming Diyos. Patawarin kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang pagkakasala. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Magandang araw po and